Sa kabila ng mga panibagong pambobomba ng tubig at panghaharang ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas, hindi pa raw oras para gamitin ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. May unang balita sina Ian Cruz at Joseph Morong. Nung una, isa lamang. Pero maya-maya, dalawang barko na ng China Coast Guard ang nambobomba ng tubig sa Onay sa May 4. Napapunta sana sa Ayungin Shoal para dalhan ng supply ang mga sundalong naka-assign sa BRP Sierra Madre. Nasa gitna na talaga tinatamaan yung ating dati pahapyaw lang, ngayon hindi na. Sa gitna na talaga. Nagtutulungan at itong isang Chinese Coast Guard vessel, hinaharangan tayo para hindi natin makita yung nangyayari sa likod. Ang lakas ng water cannon, hindi man napalubog ang bangka, nagawa namang basagin ang salamin nito. Habang papalayo, dinikita na ito ng BRP Sindangan. Sir! Anong mga damage, sir? Bintana sira! Bintana sira! Ano pa, sir? Pinasok kayo sa loob? Pasag ang mga bintana sa harapan ng UM4. Sakay ng Unay sa May 4, si AFP Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos. Nagtamo siya ng maliliit na sugat sa kamay. Sugatan din ang 4 na tauhan ng UM4 dahil sa mga basag na salamin. You must off your curse and leave immediately, or I will take further action, and you will bear full responsibility for all the consequences. Over. Mike 201, this is 4407. We are attending a wounded personnel inflicted by your vessel. Over. Nagbaba ng medical team ang BRP Sindangan para gamutin ang 4 na nasugatan tauhan ng RORI mission sa UM4. Pero bantay sarado pa rin ang rubber boat at binawaan pa ng lancha ng China Coast Guard. Bago ito, Kuya, kumaskas tayo. nakailang beses nagsagawa ng dangerous maneuvers ang China Coast Guard hanggang sa magdikit ang BRP Sindangan at isang China Coast Guard ship. Umatras saglit ang barko ng China tapos umabante na naman. Akala namin ibabangga ito ulit. Kita ang marka ng fender sa Sindangan bagaman wala naman itong UP. Kung hindi naging maagap yung ating Coast Guard sa paglalagay ng fender dito sa gilid ng BRP Sindangan, ay baka mas malala pa yung nangyari doon sa pagsalpok nitong China Coast Guard 21555 dito sa BRP Sindangan sa tangkang paghaharang ng mga UM resupply ships natin papunta sa Ayungin Shoal. The Philippine Coast Guard personnel are really doing so much effort to prevent the collision towards the vessel. And the Chinese Coast Guard personnel are just standing there and taking video. So it means perhaps that it was deliberate on their part. They don't really care whether there would be a collision. But for the Philippine government, we are preventing such collision. Ayon kay Vice Admiral Carlos, naubusan ng Pilipinas ng barkong magagamit para sa mga resupply mission pa BRP Sierra Madre. Parang mas malakas yung this time from the previous water cannon. So talagang tinarget nila yung Anong intention mo, sir? to stop us from entering the shoal. It's still illegal and irresponsible actions. Sir, wala namang intention to sink? Wala naman ako napansin na intention to sink, just to disable. Kasi ang target nila is the bridge and the smokestack para maano yung engine natin. Like they did doon sa ML Kalayaan. Si Defense Secretary Gilberto Teodoro tinawag na illegal at hindi sibilisado ang ginawa ng China. Dapat daw magsabi ito ng totoo. Wala raw sasang-ayon sa sinasabi ng China na profesional, rasonable at alinsunod sa batas ang kanilang mga hakbang. Sa kabila nito, muling giit ng Chinese Foreign Ministry pinali ng Pilipinas ang pangako nito sa pamamagitan ng panghihimasok at panguudyok ng gulo sa katubigan ng Ayungin. Ayon sa GFA, walang kasunduang pinapasok ang Pilipinas sa China kaugnay rito. The Philippines has not entered into any agreement abandoning its sovereign rights. China has a lot of narratives and we really have to be very careful. Ayon naman sa US State Department, tutulong ang Amerika kung magkakaroon ng armed attack sa mga barko, eroplano at mga tauhan ng AFP at Coast Guard ng Pilipinas alinsunod sa Mutual Defense Treaty. Pero hindi nila masagot kung sakop ba ng MDT ang mga nangyayaring pangu-water cannon ng China. Do these constitute armed attacks? I think it was water cannon and collisions of boats. I'm not going to speculate or get out ahead of any discussions in this regard. Tinanong din si Pangulong Bongbong Marcos sa Melbourne, Australia kung pwedeng maging dahilan ng panibagong insidente sa Ayungin
para gamitin ang Mutual Defense Treaty. I do not think that it is the time or the reason to invoke the Mutual Defense Treaty. However, we continue to view with great alarm this continuing dangerous maneuvers and dangerous actions that are being done against our seamen, our Coast Guard, and in this time they damaged the cargo ship and caused some injury to some of our seamen, and I think that we cannot view this in any way but in the most serious way. Pero tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos, maghahain ng protesta ang Pilipinas. Kanya ring binanggit ang umano'y panghihimasok ng ilang Chinese research vessel sa Philippine Rice o Benham Rice. This is a clear intrusion into a Philippine maritime territory, and it is matter as usual of great concern. There is a suspicion that they are not only research vessels. So again, this is a bit of an escalation of the tension that is present in the West Philippine Sea. Sa huling araw ng ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne, sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese na handa ang Australia na makipagtulungan sa ASEAN. Our understanding that more than any other part of the world, Southeast Asia is where Australia's destiny lies. This is why we will continue to support your ASEAN outlook on the Indo-Pacific and ensure the stability and peace of our region. Pinasalamatan naman ni Marcos ang Australia sa parati nitong pagsuporta sa rule of law, sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas. Binanggit din ng Pangulo ang ukol sa climate change na nakakaapekto sa mga mahihirap na bansa, kabilang na dyan ang Pilipinas. Iginiit ng Pangulo, dapat magkaroon ng matapang na aksyon sa domestic at international fora para magkaroon ng climate justice. Sa joint statement ng ASEAN at Australia, sinabi nilang nais nila ng rehiyon kung saan iginagalang ang soberanya at integridad ng teritoryo. Sisikapin daw nila ang rehiyon kung saan ang pagkakaiba ay naayos sa magalang na usapan at hindi sa pamamagitan ng banta o paggamit ng puwersa. Ito ang unang balita. Ian Cruz, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.